unswerving. Oh, 'di ba? Kita nyo doon sa pag yung mga nagbabiyahe, nakalagay no swerving. Pero ginagawa pa rin nila, nagsiswerve pa rin sila. Pero ang Panginoon, He's unswerving. Hindi paiba-iba, hindi pa bago-bago, hindi pa lipat-lipat. No, talagang He is true, He is unchanging in His nature. Kasi that is His character. That is His nature, His trait. Sabi nga sa kanyang salita, di ba? Sabi ng this very famous verse in Lamentations 3. Lamentations 3 verse 22 to 23 sabi. 21 muna sabi, this I recall to my mind, therefore I have hope. The Lord's loving kindnesses. Oh, wow. Hindi lang loving kindness. Loving kindnesses. Marami. Indeed, never cease. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Diba? Talaga naman, na napansin natin yung mga salitang ginamit. Una ay loving kindness. Sunod ay compassion. Yun ang meron ang ating Panginoon. And sa kaduluduluhan, 'di ba? When you are lost for words, 'di ba? You can only say great is your faithfulness kasi wala ka na, He is indescribable kumbaga. Because yun yung mga nakapaloob dun sa faithfulness ng Panginoon, yung kanyang graciousness, di ba? Loving kindness means yung mercy, yung graciousness ng ating Panginoon. And then yung compassion niya towards us. So that is why we can say, Lord, talaga naman, great is your faithfulness. Talaga namang makakapagsabi tayong lahat na napakadakila ng katapatan ng ating Panginoon. At sa napakadami, di ba? Almost ilan na ba? 700 plus na and counting. Yung mga nag-testify dito sa daily life sharing, I'm sure na lahat talaga magsasabi na great is the faithfulness of the Lord sa kanilang mga buhay na narinig natin, no? Nakita natin yung mga pagbabago na ginawa ng Diyos sa buhay ng lahat ng nagpapatotoo. And lahat yun, kung meron lang iisang theme para sa lahat ng testimony, I think lahat talaga magsasabi ng faithfulness ng Panginoon. Dahil ganun siya ka-unchanging towards us. Sabi nga ng Romans 5, di ba? Hindi pa nga natin siya kilala. Pero minahal na tayo. Meron bang taong ganun? Sige nga, makakahanap ka ba ng ganun na hindi pa kayo magkakilala pero mahal ka na? Ang Panginoon natin ay ganun. That's how much, di ba? That's how much He loves and He cares. That's how much talaga He is faithful, He is true to His promise na itong mga nilikha ko, di ba? From the very beginning, na ikaw na nilikha ng Panginoon, di ba? Talagang He is true to you, na hindi niya hihintulutan, talaga hindi niya papayagan. Kung ikaw talaga ay makikipag-cooperate sa ating Panginoon, hindi niya papayagan talaga na yung dahilan kung bakit ka nilikha ng Diyos, kung bakit ka niya nilagay sa mundong ito, ay hindi papangyarihin, hindi mapangyari sa iyong buhay. Because in His faithfulness talagang He will make all things, di ba? He will, sabi din ng Romans 8 na lahat ng bagay paglalakipin niya, di ba? Talagang He will tawag doon yung pagtatahiin niya lahat ng bagay, pagdudugtong-dugtungin niya lahat ng bagay para mapangyari ang kanyang kalooban, para mapangyari ang dahilan kung bakit kanya inilagay sa mundong ito, kung bakit niya pinahintulutang ikaw, di ba? Ikaw talaga, ikaw yan at wala nang iba ay mabuhay sa mundong ito. At sa kanyang katapatan at sa iyong participation, may participation talaga tayo. Sa iyong participation ay magtagumpay
yung layunin ng Diyos sa iyong buhay. Amen ba? Kaya nga, no, talagang pinagpala ang lahat ng mga patuloy na nakiki-cooperate, nakiki-participate sa pinapagawa ng Panginoon. Dahil, no, lalo nating natutuklasan kung gaano katapat ang Diyos sa ating buhay, sa ating paglakad, diba? Sa ating Christian walks, even in our journey dito sa mundong ito. Kaya naman, no, let's do it together, di ba? Let's continue to work together. Let's continue to strengthen one another. The more, no, na we walk together, we strengthen one another, the more din na ang bawat isa ay nakakagawa, nakakakilos ng pinapagawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Kaya naman talaga, sige kapatid, yan. As you do that, no? As you tag and share and invite, nako, hindi lang ikaw ang napapalakas. Marami ka pang nababahaginan ng kalakasan. Marami ka pang nababahaginan ng biyaya. Dahil hindi mo alam, no, sa kanilang pakikinig ay may salita ng Diyos, may inspirasyon mula sa patutuo ng ating kapatid ang hihipo sa kanilang puso. At alam nyo, kung naghahanap pa kayo ng marami pang testimony, pumunta lang kayo sa ating YouTube channel, sa ating Daily Life Sharing TV. Doon yung matatagpuan lahat ng mga episodes, lahat ng ating mga daily life sharing na mga testimony na nakakapagbigay talaga ng encouragement, makakapagbigay talaga ng kumbaga ay freshness sa lahat ng mga nanghihina, napapagod. Naku, maraming testimonya doon ang talagang makikita natin, maririnig natin, makakapagpalakas sa atin. Amen ba? At syempre, today, it's another testimony na naman ang ating maririnig. Another patutuo ng buhay kung saan talaga mag-glorify ang ating Panginoon. Amen ba? Kaya, nako, eto na, ready na tayong lahat. Dahil as we go along, talagang lalo nating masasabi na thank you, Lord, for your faithfulness in my life. Thank you, Lord, for your faithfulness in my family. Amen ba? Kaya, naku, hindi ko na nga ito patagalin. Ready na tayong lahat. Amen ba? Hello, Luzon, Visayas, and Mindanao. Uy, nakita ko na ulit si Ate Abby. Ito, nagsimula talaga ng kaabangers. Nandyan na siya. Hello sa iyo, Ate Abby. Kaya naman, ito na, samahan niyo po ako. Let's all welcome our guest for this afternoon. Ako, mula pa sa malayong lugar ng Caloocan. Ito na po, sama-sama nating i-welcome sa hapong ito si Doktora Zarina Astor Santos. Hello, Doc. Good afternoon sa iyo. Good afternoon po, Pastor Ray. Good afternoon po sa lahat na nakasubaybay ng tanghali nito. Ayun, nakakakaba. Good afternoon po. Yan. Nako, finally ba to, Doc? Yes po, after maraming reschedule. Finally. Okay, so, nako, ito na nga, dahil ito na siya, bumati ka na, mag-shout out ka na. Ayan, sa lahat. Sige po. So, syempre, magandang tanghali po na po sa ating mga pastors, sina Pastor Dong, Pastor Nate. Good afternoon po sa ating family, kay Mama Carol, si Papa Felipe, baka mahal dyan sa baba. Yung aking mga kapatid, sinendan ko din po, but I don't know if watch talaga sila ng live. I'm Maricel, Daniel, Benon, and Tita Feli. Hello din po sa asawa ko, si John Vincent Santos. Siyempre sa lahat ng mga taga Christ pa rin natin. Short. Yeah, para daw wala siya makalimutan. Okay, wait lang. Nag-e-echo daw ang iyong sound.
Bakit nga ba nag-e-echo? Sige. Um, tulungan tayo ni Pat. Bakit po nag-e-echo daw ang sound ni Doktora? Um, okay. Sige, magsabihin nyo lang po sa amin dyan kung ano ang inyong naririnig. Sige. So, ito ba yung first time na ikaw ay ma-interview? Second time po, yung very first time is right after po namin makasal ni James. Tapos kaming dalawa po yung in-interview. Okay. So, hindi siya ganun ka. So, ito yung first na ikaw lang talaga. First time na ako. Ayan. Cheering squad na yung mga young adults. Batiin mo daw sila. Hello, Ai. Ayun. Grabe naman si Ate Yogi. Excited agad sa MU. Ano ba yan? Nag-uumisa pa lang tayo. Aantayin pa po natin yung 3:00. Bago tayo mag-MU, sabay ganun no? Talagang may oras. Ayan. Okay. Ma-echo daw po ang sound. Hindi nyo po ba naiintindihan? Ayan. Dalawa po ba yung gadget ninyo, Doktora? O isa lang? Dalawa pero nakamute yung isa. Nakamute yung isa. Okay. Sige po. Okay. Sige, sabihin nyo lang po dyan kung ano ang inyong naririnig. So, ayan. Okay. Ready ka na ba, Doc, sa ating interview this Ready or not? Ready or not, wala tayong choice. Here you go! Yes! Kaya naman. Pero talagang, we are also, very excited na ikaw ay makasama dito sa daily life sharing because talaga namang the Lord has done great things din sa buhay mo na pwede mo talagang ma-share, pwede makapagbigay ng encouragement sa lahat ng ating mga kaabangers. Kaya nga ito na, umpisahan na natin. So, bago ang lahat ay wait lang. Ma-echo po yung mic. Hindi po maintindihan. Okay, sige nga po. Good afternoon po kayo sa kanilang lahat. Okay na daw. Okay na po ba? Could it be na dahil kulob yung roof? Wala naman. Okay. Okay na po. Okay na daw sabi ng ating technical ngayon. Yan. Sige, Doc, magpakilala po kayo sa lahat ng ating mga ka-daily life sharing. Sino nga ba si Dr. Zarina? Ayan. So ako nga po ulit si Zarina Astor Santos. Ako po ay pangalawa sa 3 pagkakapatid. Si Maricel po yung nauna, si Razon. Ako, tapos si Daniel Philip Astor. Pero meron po akong pinsan na lumaki sa amin na parang kapatid na rin po ang aming turing, bunso namin, Dan Harvey po de la Cruz. Pinsan ko po siya by blood. So ang aking pong mga magulang ay si Felipe Astor Jr. Siya po ay isang fish dealer. Magmula po noon hanggang ngayon, yan po ang kanyang pinagkakakitaan. Samantalang si mama po, siya po talaga ay full-time na housewife. Yan, never po siyang nagtrabaho. Simula po noon. Yun po. So ako po ay ipinanganak sa Valenzuela, pero ang naalala ko na pong tinirahan ay sa Caloocan. So from kabataan hanggang sa mag-asawa lang, doon lang po ako napalipat ng Parañaque. Pero Caloocan girl po talaga ako ever since. Ayun. Okay. Ayan. Hello po. Good afternoon, Pastor Dong. Sabi niya, faithful si Lord sa ating lahat. Amen and amen. Yan. Hello din, Pastora Erlinda Coloma from Brunei. Ayun. Okay po. So,
Kayo po ay pang-ilan sa magkakapatid? Pangalawa po Pangalawa. sa tatlong magkakapatid. Ah, okay. So, Doc, sa iyong, ano, tawag nito, kinalakihan, kasi 'di ba, dahil fish dealer si daddy dahil sa Caloocan talaga yung mga, tama ba yun? Sa Caloocan talaga Sa yung Malabon mga, po. Sa sa Malabon yung parang Malabo. pinakahanap buhay niya. So, hindi po Oo. nagkakalayo sa Caloocan. Kaya Oo. talagang hindi kami umalis ng Caloocan. Oo. Kasi convenient sa kanya dun sa pagpunta-punta niya sa kanyang trabaho. Oo. I see. Okay. So, meaning, dahil housewife lang si mommy and daddy mo lang yung nag-work, so okay yung kitaan kasi kumbaga hindi naman niya ni-require talaga na magtrabaho si mami mo, and so sa family Yes po. ninyo sapat yung kinikita niya. Opo, Pastora. Masasabi ko po na sapat at nakapag-provide naman po ng mahusay yung father ko. Hindi po luxurious yung aming pamumuhay, pero hindi ko po masasabi na kami po ay kinakapos. Siguro po nandun po kami sa average. Hindi po kami naka-experience ng mga, naalala ko ng time na yun, yung mga ibang bata, may mga family computer, may mga ganun. Kami po wala kami mga extra ganon. Siguro, at the most, meron kami yung mga, I don't know kung alam pa to ng mga iba, yung Game & Watch, yung mga ganon. Pero yung mga ibang gadget, hindi kami ganyan updated. Pero naman po, ang tuition naman po namin, kami pong magkakapatid lahat po private school. At naalala ko po, basta nag-enroll kami ng start of the year, fully paid po agad ni Papa yun. Tapos pagdating po sa pagkain, sa mga pang-araw-araw na pangangailangan, hindi po kami pinagkukulang. Hindi ko po maalalang yung pahirapan sa paghingi ng pagkain and all ng baon, wala po kami ganun. Pero nga po pala, si Mama, though hindi po siya nagtrabaho sa corporate or, naalala ko po, nagkaroon po pala ng time na nagkaroon siya ng tindahan, ng sari-sari store. Yun po. So, kumbaga, sa bahay lang din po siya. I see. So, 'di ba kapag kaganto yung trabaho, ano yan yung madaling araw pa lang, ganun ba? Yes Madaling po. araw pa lang, wala na siya sa bahay. Ano po, magdamag, kumbaga sa araw, na kung kailan kami gising, tulog siya kasi gabi hanggang madaling araw po yung trabaho niya. So sa araw, most of the time, tulog po siya. Or kung gising man po siya, meron po siyang mga ibang kailangan sa kasuhin, lakarin, mga ganun. Okay. So, that, yung, kumbaga, yung pag-iintindi sa inyo, pati yung Si Mama pagdidisiplina po is talaga. left alone kay mama. Opo. Okay. So, walang kumbaga, hindi nyo na-experience na napagalitan kayo ng papa ninyo? Actually po, naalala ko si Papa, siya yung parang ultimatum. Si Mama yung pang-araw-araw na disiplina, Sermon. araw-araw na shout out. Hello, Mama. Diyan ka. Totoo naman to, di ba, Ma? Ayun. So, siya yung kumbaga, at the moment na nagkaroon ka ng problema, siya agad yung aaresto sa'yo. Pero pag siguro hindi ka na niya makuha or medyo mataas yung level ng ng pagsuway, ayun, naalala ko si Papa, matindi mamalo din. Pero hindi po ako nakatikim ng palo kay Papa. Na-spare po ako kay Papa. Kay Mama lang po ako medyo nakatikim ng mga susi, ng makulong sa CR dahil gusto maglaro ng tubig, yung mga ganun. Pero kay Papa, hindi po ako nakasubok. Kasi po, tuloy ko na po ba? Kasi po, nagkaroon po kasi ako ng sakit nung around 3 years old po ako na according to them, parang nawalan na rin ako ng hininga. Parang halos patay na ganun. Pero nag-pray siya na pagka mabuhay lang ako, hindi niya ako sasaktan. Kaya talagang naging true siya sa salita niyang yun. Talagang hindi ako nakatikim sa kanya ng kahit tapik. Simula't simula. I see. So, at 3 years old, parang nag-ano ka na din pala, yung anong tawag doon? Nagkaroon na rin po na sakit. Actually, Pastora, nung bata ako, naalala ko, madalas kami sa ospital dahil sa akin, parang nagki-Christmas and New Year ako sa hospital, nako-confine ako. Pero yung sa 3 years old na yun, yung sa measles,
na nagkaroon ng complication, yun yung parang naalala kong pinakamatindi na nakikita ko sa isip ko yung picture na parang umiiyak na si mama. Although hindi ko na maalala yung lahat ng in full details kasi Oo. nga masyado pa akong bata. Oo. No? Pero naalala ko na parang may involved din doon na miraculous healing. Although sa iba pa siyang pananampalataya. Mm-mm. Pero ngayon ko nauunawa na yung faith din ng mga magulang ko yung naging dahilan kung bakit ko po natanggap yung healing at that moment. And I would say miraculous kasi sabi nila nawala na din talaga ako ng heartbeat eh. Parang Mm-mm. Oh. Wow. Wow, at 3 years old, 'di ba? Batang-bata, naranasan na kaagad yung katapatan ng Panginoon. Wow. Eh di talagang ano no, a faithfulness ng Panginoon. Kaya nakita pa natin si Amari. Wow. Akala ko pa naman ano, yung talagang na-spare ka sa pagpalo ni tatay, ni papa mo ay dahil ano, Mabait yung ako. oo, dahil mabait. Pastora. Dahil mabait sa ano lahat ng magkakapatid. Yun pala ay talagang nangako si Papa na hindi ka talaga sasaktan. Pero Yun. siguro, Pastora, pwede ko rin namang i-claim na hindi naman din ako yung pinaka-pasori sa TikTok. Mama, magreklamo ka na lang sa comment box. Oo. Oy, nabuhay pa si Doktora para kay Brother John Vincent Santos. Ay! Nasaan nga ba to? Nasaan si Vince at wala sa comment box? Nagtatrabaho. Nasa trabaho pa yan. Okay. So, teka po. So, ayun na nga, no? Sa inyong lahat, okay naman din. Talagang well provided, kumbaga. Untouchable ka pala, ate. Dahil nga po yun, 'di ba? Bata pa lang. So, ano kayo, hindi naman kayo sakitin nung mga ano na kayo, yung mga time na, yung mga 4, 5 na malaro na, 4, 5, 6, ganyan. Opo. Actually, Pastora, after nung incident na yun ng 3 years old, napansin ko na parang, kasi ever since kasi Pastora, medyo payatik na talaga ako. Oo, yan na Ate ko talaga yung katawan mo. chubby, Oo. opo. Pero naalala ko na after nung 3 years old nga na yun, parang mas malakas na yung resistensya ko sa kanya. Kasi paminsan, sabay kami nagkakasakit, pero siya nakalatay, ako nakakatay pa. Yung, parang ganun. Naging happy naman na parang yung 3 years old, yun na po yung last na alala ko ng sobrang pagkakasakit ko. I see. Hindi na ako bumalik ng hospital. Na yung kagaya ng sinasabi ko kanina na parang every year yata may hospitalization na nagaganap. Pero after that, parang wala na. So, I see. Okay po. So, nung sa loob naman ng bahay ninyo, ano, si mother ang talagang sabi ni ano kanina, sabi ni Ate Jonaline, ano daw, daily life shout out. Meron na palang daily life noon. Hindi nga lang sharing. Shout out. DLS pa rin. Meron na palang DLS noon. Aminin nyo, mga kaabangers. Sa mga bahay ninyo ay araw-araw din may DLS. Hindi nga lang sharing. Shout out. Daily life shout out nga lang. Talaga naman. At karamihan ng mga nanay ay ganun. Kaya hayaan nyo na po, di ba? Kasi nakikita naman natin yung resulta. Ayan na nga, di ba? Ito na nga si Doktora Zarina at nagpapatotoo na sa atin. So, Doc, sa ano naman? Sa iyong pag-aaral, sa inyong elementary days, ano yung mga unforgettable? Kumbaga, yung mga hindi mo malimutan bilang isang batang hindi naman ganun kabait, hindi rin naman ganun kapasaway. Nasa gitna lang. Okay. Ano ba? Siguro po nung Pastora, maalala ko lang, nung nursery, masyado yata itong maaga. Pero naalala ko kasi, very distinct sa memory ko, nakausap ko si mama nung nursery ako. At
nag-a-admit ako sa kanya na meron na akong crush sa Ay, school. wow! O, diba? Although, Nursery ay what? 5? 4? sure. 4! Grabe siya! Isip, pag naalala ko ngayon, I don't know kung naalala ni Mama, pag naalala ko yun, kung naiintindihan ko na kaya yung ibig sabihin ng crush doon para masabi ko yun kay Mama. Pero nung pinag-usapan namin ni Mama, sabi niya, pero cute daw yung batang lalaki na yun. May taste ka na nung pa lang, ah. Ayun. So, yun yung isa ko pong naaalala nung ako'y bata. Tapos, meron din pong isang instance when I was in grade school. I think mga grade 2 po ako noon. Na, kasi po, Pastora, sobra po akong mahiyain. Mhm. So, pagka kunyari, middle of the class, iyang-iya pa ako mag-may I go out kahit na po ako'y wiwing-wiwi na. Mhm. Opo, so that time, upo po ako near the window, tapos sakto medyo umuulan-ulan. Ngayon, iingin ako, Pastora, pero mas mataas sa akin yung hiya kaysa dun sa nararamdaman ko, iing ako. At dumating na ako dun sa point na hindi ko na siya napigil. So, nagwiwi. Siyempre yung wiwi, may evidence. Talagang may tubig dun sa kinauupuan ko. Pero buti na lang, Pastora, umuulan nung time na yun. At yung mga kaklase ko, syempre mga bata lang naman, madali ko silang nalinlang na tinatanong nila bakit may tubig dun sa paligid. Sabi ko kasi umuulan. Pero kung mag-a-analyze sila, parang kasi window namin, tapos meron pang eye bago yung talagang labas na labas. So, pero naniwala sila, parang tinanggap lang nila. At ako naman, relieved ako kasi nakaigi ako, tapos hindi ako napahiya. Matalino! Matalino si Doc. Anong grade ka nito? Ano po? Sorry. Anong grade ka nito? Parang Pastor, mga grade 2 siguro, so mga 8 years old. Grabe, no? Kayang i-defy yung nararamdaman, 'di ba? 'Di ba? Dahil lang sa sobrang hiya. Talaga. So hindi ka Actually, marami po ako naalala ng instance na dahil sa hiya, parang kunyari may tinatanong yung teacher, walang nakakasagot, tapos ako alam ko siya sa isip ko, pero hiyang-hiya akong mag-recite. Tapos pag sinabi ng teacher yung sagot, tapos tama ako, alam mo po yung naalala ko pa yung ngit-ngit ko, na bakit hindi ko ba yung sinagot, yung parang gano'n. Pero sa susunod na recitation, hindi ako ulit sasagot kung hindi ako tatawagin. May mga gano'n akong scenario na dahil sa hiya talaga. Pero, na mo ba, kung bakit, sa inyong magkakapatid, lahat pa kayo mahiyain? Or ikaw lang, naging... Yung ate ko po, Biba. But an opposite po kami. So, ikaw, ako lang po mahiyain. Naging mahiyain. Na hindi ko rin alam saan siya talagang nag-ugat. Bakit ako ganun ka mahiyain. I see. Grabe, talagang... Pero I have, naalala ko din, Pastora, na kami ng ate ko, kasi nga siya yung outgoing, siya yung all smiles, ganyan. Parang madalas dati, ako yung napagkakama, tapos mas matangkad ako sa kanya. Ako yung napagkakama lang, mas may edad sa kanya. Pero I don't know kung yun ba yung dahilan ng insecurities ko or I don't know kung yun ba yun, may factor ba yun. I see. Na parang sa... So, hindi ka rin dahil doon, na-affect ba yung na-affect yung grades na hindi ka nakapag-recite dahil sa sobrang hiya? Naman, Pastora, okay naman po ang mga grades ko. Like, nung grade school, lagi po akong napapasama din sa tawag po namin ng possible honors. Parang pag may certain average ka, ipunin kayong mga estudyante na medyo mataas yung grade, tapos iba yung exam nyo, mas mahirap, tapos mas mauuna kayo. So, doon mong gagaling sa batch na yon yung mga posibleng magkaroon ng honors. So, lagi naman po ako nakakasama doon. So, I believe, okay naman po yung grades ko. Pero naalala ko din, yung mga teachers na nagko-comment sa akin,
na baka kung mas outspoken ako, mas bibo ako, baka mas mataas pa yung makukuha ko. Kasi sa written, ganyan, okay, projects, okay. Pero pagka recitation na, hanggat makakatago talaga ako, Pastora, magtatago ako. Although may mga teachers na nasi-single out nila ako, so talagang tatawagin nila ako or bibigyan nila ako ng assignment na magre-report, yung mga ganun. And so far, pag binigyan naman pa ako ng assignment, may tatawid ko naman po eh. Pero hindi ko alam kung bakit hindi pa rin siya enough para makagain ako ng confidence na magtuloy-tuloy na yung confidence ko. Parang sa susunod, mahihiya pa rin ako hanggat hindi talaga siya ibigay sa akin. Okay. So buong ganyan ang scenario ng pag-aaral mo from grade 1 Yes, to grade po. 6. Talaga. Unless lang, yung talagang required na magre-report ka, required na yung sa mga debates, nagkaroon po ng gano'n. Yun, magsasalita po ako. And okay naman po. Grabe, Paano kaya siya naging doktora? Ng kanyang pinagsimulan ay talagang mahiyain. Balita ko ay meron ka daw stalker nung kabataan mo. Cool, opo. Meron pong, hindi ko naman po siya kaklase. And pag naalala ko, hindi mo ito kagandahan ng grade school. Pero kung bakit, kasi meron pong lugar dun sa school namin na parang may mga stairs na dun sa labas na parang pwede kang tumayo doon, kita mo yung buong view dun sa grounds. Meron po ako nung schoolmate na mga around grade 5 or grade 6 na po ito. Na nag-aano pa siya, Pastora, yung binoculars. Oh. Parang opo, tapos din nung una, nakikita ko siya pero malay ko ba naman sa dami ng tao doon na ako po yung pinupuntirya niya. So dumating sa time na talagang nagbigay na siya ng letter, tapos parang gusto niya na makipagkilala, pero dahil mahihain niya ako, tinatakbuhan ko yung mga ganung scenario. So hindi siya nagkaroon talaga ng chance. Pero clear sa akin na ako yung pinupuntirya niya. At saka ang nararamdaman ko nun, parang nakikritihan ako sa kanya kasi nga parang sinusundan ka, tapos binabinoculars ka pa. Tapos nakita ko na nag-exam pa kami sa the same school nung high school. Pero grabe yung prayer ko na sana wag siyang matuloy dun sa school ko. Kasi ako wala po akong masyadong options sa school. Dahil nga po patpatin, payatot, ganyan. Si Papa, sabi niya, sa Caloocan lang ako pwedeng mag-aral. Okay. Ilan lang po yung school na okay at yung isang school na yun yung gusto ko. So sabi ko sana wag naman dito mapasok. Hindi naman po siya napasok. So, nawala na lang siyang kusa. Nawala na lang siya ng kusa. Kasi hindi naman kami nagkaroon ng chance na mag-usap or whatever. Oo, pero at a young age, nakakatakot din. Yung Opo. nasabi mo yun. Yung Pastora. Oo. Nasabi mo yun sa mama mo. Hindi po yata. I Nasabi see. ko ba nga? Hindi yata. Grabe din. Okay, so, itong elementary mo sa Caloocan, walang honor or may honor naman? Ano lang po, Pastora, mga special awards lang. Kasi yun dun sa nabanggit ko nga kanina na possible honors. Pag nasama ka po doon, hindi pwedeng wala ka naman kahit special award. So dati po, normally ang nakukuha ko yung best in department, ganyan. Department is yung sa, kumbaga most behaved ka. Naalala ko din ng Pastora pag kami mga super daldal akong kaklase, sa akin tinatabi. Kasi nga ako yung matahimik. Kasi hindi Tapos nagsasalita. ako yung laging tagalista ng noisy. Kasi nga ako yung pinakatahimik sa klase. Yung mga ganon. So yun talaga yung image ko. I see. Okay. Kaya pala mo ay, ano yun? Best in deportment. Best in deportment. Ganyan yung mga issue ako. Kasi mahiyain. Ayun. Teka lang. Nung high school naman tayo. Nung high school, sa Caloocan din to. Caloocan din po. Private school. Yes po. Actually po, si Papa pala, bukod dun sa vow niya na hindi niya ako sasaktan, ang naging isang tendency ni Papa simula po nung dahil sa pagkakasakit ko na yun is maging overprotective sa akin. Protective siya as a whole.
Pero medyo iba po yung sa akin. Like, Mm. yung ate ko po na-allow niyang mag-high school outside Caloocan. Ako po hindi. Kasi hindi niya daw mag-picture yung makikipag-bakbakan ako sa LRT dati. Kasi ngayon, medyo organized na yung LRT. Dati talagang hindi talagang ang tawag Nakikipagbalyahan dyan, ka. balyahan dyan. Oo. So, hindi niya ma-imagine na kung lalayo ako ng Caloocan, magko-commute ako, hindi niya ma-imagine na kakayanin ko. Plus, dahil nga po masyadong sheltered, Pastora, hindi ako marunong tumawid. Nakatapos ako ng grade school, hindi ako marunong Oh, my. tumawid. Ibig sabihin yung school mo, ano lang? Hinahatid po ako. Okay, Hinahatid. okay. Lagi po kaming hatid sundo. Oh, Ayun. that is At why. malapit lang siya. Oo. So, nung high school po, meron kaming deal ni Papa na magko-commute na sana ako noon, hindi na ako isa-service. Kaso po, after po nung entrance exam, kasi meron silang assessment dun sa mga grades mo. Tapos, magkakaroon ka ng head start dun sa mga subjects na medyo mababa yung score mo. So, that time po, parang summer, nagkaroon kami ng head start. So, yun po yung chance para turuan ako nila mama and ni papa na mag-commute. Kasi ngayon ay arrangement magko-commute na ako para mag-try. Pero malapit lang din yun, Pastora ha. Pero kailangan lang nilang turuan dahil nga wala talaga akong alam sa pagtawid, pag-commute and everything. So anyway, parang nag-run po yata ng 4 weeks yung head start na yun. Hinahatid sundo ako ni mama. Nung last day, I don't know, bakit hindi pwede si mama? Si papa ang nagsundo sa akin. Saka, ganda-gandahan naman talaga ng pagkakataon. Yung natsempohan yung tricycle driver ay mabait sa kabaligtaran. So in short, nagkatalo sila nung tricycle driver. At dahil dun sa isang pangyayaring yun, lahat ng pinag-usapan namin, lahat ng pagpaplano namin na magko-commute ako, blah, 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 na erase na. Sabi niya, ganyan pala yung mga tricycle driver dyan. Hindi pwedeng mag-commute ka dyan. So, from first year hanggang gumraduate, Pastora, at sundo ulit ako. Wow naman, di ba? Diba? Nang dahil dun sa scenario. Wait lang, high school na tayo neto. High school, hatid sundo. Mula first year hanggang fourth year. Wow. Pero natuto naman ako tumawid. Dahil sa best friend ko. Teka lang, hinahatid sa tricycle, ganun. Tapos susunduin. Opo, tricycle. Susunduin, tricycle. Kasi may mga tricycle din po nung si Papa. Parang dagdag sa hanap buhay. Oh. And ang story din po dyan sa tricycle na yan. Kasi yung tricycle namin, naalala ko, may nakalagay na Astor family. Pastora yung school ko, kasi siya, school ng medyo, may mga kaya-kaya ba? Ganyan. So yung mga kaklase ko, yung service nila, mga van, ganyan. Or yung iba sinusunduhatid ng mga kotse, ganyan. Tapos biglang ako, susundin ako ng tricycle na may nakabalandang Astor family. Pastora, mahiyain niya. So, kung pwede lang na walang makakita ng Astor family na yun. Hindi ko naman, hiyang-hiya talaga ako, Pastora. Tapos, pagka nakita pa siya ng mga kaklase ko, tinutukso pa nila ako. Kasi yung school ko po ng Pastora, dati siyang exclusive for boys. So, yung ratio ng boys and girls, parang in a section, out of 40, mga 6 lang kami na babae, ganyan. So, puro mga alaskador, karamihan, ganyan. So, parang inaabangan na nila yung Astor family, tapos tinatawag nila, Chedeng ko daw yun. So, sa labas, parang tatawa-tawa lang ako, pero sa loob parang tiklop na tiklop ako na parang gusto kong mahimatay pag dumarating kunyari yung tricycle, tapos nandyan yung mga kaklase. Hindi din alam nila mama. Pero ganun yung ko nun yung struggle, na parang pwede man doon na lang ako sa malayong diba? Sunduin. O kaya, sinabi mo, hindi mo ba sinabi, kunyari, ang uwian ay 4:30, nagpapasundo ka ng 5 o'clock para, ikaw na lang mag-isa. Hindi ba pwede? Hindi pwede kay Papa yun. Pag oras ng uwi talaga. Siyempre, malalaman niya yung schedule. Oo nga. So, yun, pag nakita na nila, kunyari, uwian, nakita na ng mga kaklase ko yung chedeng namin, ganyan. Hala, kinaumagahan yan, for sure may Alaskang
maririnig ako. Eh di, lalo ka naging mahiyain? Or nag-iba ka na nung high school ka na? Hindi, pastora, ganun pa rin. Mahihain pa rin. Sabi Mami Lalo Carol, akong tumiklop feeling ko dahil dun sa mga ganung scenario. sabi ni Mami Carol, new revelation. New revelation! Ngayon niya lang narinig na pag sinusundo ka pala, parang grabe, hiyang-hiya ka pala. Hiyang-hiya ako. Siyempre, nahihiya din naman ako sabihin kila mama kasi parang napaka-ungrateful ko naman, di ba? Dahil Oo nga. ikaw na nga yung may hatid sundo, ganyan, Tapos choosy ganun ka. pa. Parang Oo. gusto ko sabihin, pwede bang tanggalin na lang natin yung Master Family? Kasi may iba din naman sinusundo ng tricycle, pero wala namang pangalan nila. Eh, yun sa amin, may pangalan pa talaga Oo, Master Family. oo. Kaya doon ako masyadong, niloloko ng mga kaklase ko. Ayun. Ba yan? Mahiyain din daw si Kuya Richard. Sabi niya, ako ay puro hatid naman kasi ayaw na akong sunduin. Sabi niya mahiyain daw siya. Kung ang standard ng pagiging mahiyain ay si Kuya Richard, ay, naku, parang wala na atang Wala mahiyain nang mahiyain. sa mundo. Ayan. Ikaw pala yung full-time mama. Nawala sa isip ko. Ayun. So, dito naman, ang itatanong ko dito, dahil hatid sundo, yan gusto din malaman ng ating mga kaabangers. Dahil hatid sundo, so walang nakaporma kay doktora nung high Wala school. po, pastora. Oo. So, si papa mo yung naghahatid at nagsusundo? Hindi naman po, pastora. May driver lang po. Okay. Pero naalala ko po, nung nung senior prom namin, sa school lang din po siya ginanap. Yun si Papa ang sumundo. At naalala ko nun, na nung malapit na yung uwian, ayun na naman yung kaba ko kasi baka na naman tricycle na naman yung Ibang susundo. pangalan namin yung sumundo sa amin. Pero I was actually hoping na sana hindi. Kasi may sasakyan naman kami that time eh. If I'm not mistaken, may owner, ganyan. Basta may sasakyan si Papa. So parang I was hoping na kung si Papa man yung susundo, sana sasakyan. Kaso, paglabas ko pastora nung gate, ayan talaga, nakabalandra talaga yung namin, yung pangalan nga ng tricycle namin. So para na naman akong ginuhuan nung gumundo ko na naman nung time na yun. Kaya parang pagkakita ko, nagmamamadali na ako sumakay, hindi na ako formal bye-bye dun sa mga friends ko nung time na yun. Senior, po namin yun, grad ball, yung gathering na po na yun. Pero si Papa nga ang sumundo. Meron lang siyang driver. So, ayun na Yung nga. driver. Mula po first year hanggang fourth year, wala po talaga nakaporma sa inyo. Meron naman pastorang, yung pa-crush-crush lang gano'n. Pero yung sabihin natin lumigaw, bawal po eh. Okay. Kaya pala sabi ni Ate Yogi, para palang si Jaworski ang papa ninyo, bantay sarado po kayo. Bantay sarado nga ba talaga? Maski po pag kunyari, kasi naalala ko po noon, siguro medyo lumuwag-luwag na rin, no? At saka tiwala siya sa best friend ko noon, si Chat. So, naalala ko po, pagka after po ng Christmas party, pwede po kaming mag-SM, pero kailangan SM North lang, yung pinakamalapit na SM sa amin. Tapos, pupunta pa po sa bahay namin yung mga friends ko. May orientation pa po yan na dapat hindi ako yung unang sasakay ng bus at dapat hindi ako yung huli. Na parang, teka lang po, pare-pareho po kaming 13 years old. Parang sa loob-loob po, pare-pareho lang naman po kaming 13 years old dito. Bakit iba po yung bakit ako yung kailangan nilang protektahan? Yung parang nahihiya ako, pero hindi ko rin naman bino-voice out. And dahil mga friends ko naman po yun, hindi naman po din sila hindi nila ako tinutokso about it. Pero nung fourth year, eto na, meron yung manliligaw nung friend ko, nung isang friend ko, kasi sila pair, ganyan, pero ako walang ka-pair ng time na yun. Sabi nila, SM North na naman, baka pwede naman SM Mega Mall naman tayo, ganyan. Eh di may go signal naman kami mag-SM, yun nga lang, SM North lang dapat. So in short, wala na akong nagawa kasi silang lahat na yun eh, SM, go na sila sa SM Mega Mall. Hala, SM Mega Mall kami, pastora, kakabog-kabog talaga yung dibdib ko the entire time. So, nakarating kami ng SM Mega Mall.
So, eto na. Hindi na naman nila mama yan. Pero I think nakita ko na rin yung kay mama recently. Ngayon nung college, tatalon lang ako ng konti para in connection po dito. Meron po kaming social studies na subject ganyan, na lalabas kami, magmumall, kakain sa ganito, gagamit ng chopsticks, blah, blah, blah. In short, pupunta kami ng mega mall. Di ngayon, hindi alam ni mama na marunong ako pumunta ng mega mall kasi ang alam niya hanggang SM North lang ako. So eto na, college na pastora. Hinatid ako ni mama ng SM Mega Mall. So, yung mga kaklase ko, mga first year college na mukhang batak na sa mga galaan. Nakaipon silang lahat dun sa food court kung saan kami magkikita-kita. And then, eto si Sarina Astor, pumapasok with my mama. Alam mo yung mga mata nila sa akin na parang, bakit may nanay ka pa? Yung parang gano'n. Na parang, yung mga mapakita nilang College mata. na may na parang, nanay pa. gusto ko nang magparamon sa lupa. Pero hindi naman nagpapahalata kay mama na hiyang-hiya ako. Pero hindi ko rin masabi sa kanya na, nakarating na kasi ako, doon wag mo na akong ihatid, kaya ko na. Hindi ko rin masabi sa kanya kasi may kasalanan ako nung fourth year na nakarating na ako, hindi ko naman sa kanila pinaalam. Ayun. Grabe, o nga At naman, pagkado ako sa mga kaklase ko noon nung college, hindi nila makalimutan yung may nanay ako sa SM Mega Mall. College na kasama pa yung nanay. Matindi. Once lang naman po yun. At saka pag umuwi ako ng gabi, sinusundo ako ni mama. Ngayon naalala mo yung ganyang klaseng pagpapalaki sa inyo, Doc, na ginawa sa inyo ng inyong magulang. Ng inyong magulang. Balak mo din ba siyang kopyahin, gawin sa kay Amari? Yung ganyang, at saka masasabi mo bang overprotective sila sa iyo? Masasabi ko pong a little over. Pero, ang ano ko naman po kasi, hindi yun po sa aming lahat, sa akin lang po yun. Kasi nga po yung mga kapatid ko, nakakalayak po sila ng high school pa lang, iba sa outside Caloocan sila, na nagko-commute sila and all. So, sa akin lang po yun. I'd say, hindi ko po gagawin ganun kahigpit. Mahigpit, pero hindi yung ganung level. Kasi naiintindihan ko rin kung ano na yung posible niyang maramdaman. Because I've been there. Okay. So ano sa iyo, para po sa iyo, yung advantage and disadvantage nung ganong klaseng pagpapalaki? Ang advantage, Pastora, talaga namang hindi ako napaliko kasi ano talaga kumbaga wala akong Walang access chance. na lumiko dahil talagang nandyan sila all the way. Pero yun nga lang, siguro yun din yung isang reason, not to blame them though, kasi hindi naman lahat ng ni-raise ng ganito, naging ganito. Yung parang feeling ko po, nahirapan ako sa totoong mundo nung ako na lang talaga. Yung parang gano'n. Ayun. Dahil nga, sheltered, sanay ako na na nandyan sila. Parang, nung ako na lang, parang medyo nag-shake ako. Ayun. Yun yung kumaga late na develop no yung mga guts na dapat ay na-acquire mo na siya sa early on. Oo, tama. I see. And hindi ko rin naman po sila ma-blame kasi nga yung history na parang siguro sobrang takot nila nung time na yun na mawala ako, na muntik akong mawala. Kaya parang grabe nila akong iningatan. I see. Okay, ayan na. Naku, ang ating mga abangers ay pinag-uusapan nila kung ano sabi ni Ate Jonalyn. Buti nakalusot si Brother John Vincent Santos. Tapos, ano pa sabi nila? Magaling sa defense si Kuya Vincent, sabi. Sabi naman po ni Kuya Richard, criminology kasi ang course ni Brother Vincent kaya nakalusot. Grabe. Sabi ni Ate Yogi, alam ko po kinder lang po ang hatid sundo talaga. Ayun na nga po, umabot ng college, Ate Yogi. Buti ay hindi ganyan ang ginawa mo ka sa iyong anak, Ate Yogi. Sabi naman po, kailan kaya nakalusot si Kuya Vincent?
Pero Sabi nung naman ni, college naman, Pastora, ano naman, sinusundo lang nila ako pag late night yung kasi that time, meron akong class na 7 p.m. pa lang siya mag-start. So, matapos mm, siya 8, 8:30. Dahil nga, alam nila na hindi naman ako sanay. Tapos Manila pa yon, mm. sinusundo ako ni Mama na pag ganun lang oras. Pero pag maaga yung uwi ko, hindi naman niya pa ako sinusundo. At hindi rin pa ako hinahatid na nung college. I see. Sabi ni Ate Zali, mahusay kamo na forward at point guard si Kuya Vince. Nakarami ng point sa puso ni Doc. Yes naman. Ano pa ang sabi nila? Ayan. Okay. S- Teka lang. So, dito sa high school, no chance talaga to. Zero, Kuya Richard. Zero tayo dito. Bokya. Wala talaga. Walang naging boyfriend si Doc. Yan. No chance. Kasi umabot pa nga ng college. Teka lang. So, nung high school, sa Caloocan po ito, no? Yes po. Pero nung college, pumayag na sila finally na, mag-Manila ka na. Kinakabahan pa nga ako ng Pastora kasi dentistry, di ba? Merong Oo. MCU dentistry dito sa Caloocan. Okay. Sabi ko, naku, baka tumagilid na naman. Pero dahil parang mas known yung CEO that time sa dentistry, yun, nag-agree naman po sila na ano. Tsaka siguro naman naramdaman na rin nila na kailangan na rin nila akong i-release somehow. Okay. Sabi niya, Tiyogi tuloy, naalala ko po nung high school na anak ko, sinabihan kami ng teacher na baka ihatid nyo pa mga anak ninyo, high school na po. Ayun na nga. Pero meron pala talaga na kahit na high school na at umabot pa ng college ay hinahatid pa rin. Yan, ng katunayan talaga. Grabing pagsasakripisyo ng ating mga magulang para lang hindi talaga mapahamak ang kanilang mga anak. Kaya salamat po sa inyo. Ayan. Sino po ang nag-decide? Bakit dentistry? Okay. Naalala ko po kasi noon, nung mas bata ako, gusto ko maging doctor. Pero nung habang nalalaman ko na ay, ang haba pala nung pag-aaral, mga Mm. ganyan-ganyan, parang nagbabago-bago siya, ganyan. Tapos, meron po kasi mga exams nung high school na ina-assess kung ano yung strength mo and ano yung weakness mo. So that time, ano lumalabas sa akin, sa medical, ano talaga, medical field talaga. So nung nalaman, si Papa, gusto niya ng dentistry or doctor din. So sa kanya po nanggaling yung recommendation or sa kanila ni Mama. Pero hindi naman nila po ako pinush na ano. Kumbaga, nag-match lang din na nandun din pala yung strength ko sa medical. Tapos hindi naman ganun kahaba yung dentistry, 6 years. Sabi ko, pwede na. Pero, actually, Pastora, nung magka-college ako, iba't ibang school na inentrasan ko, na nag-entrance exams ako, iba-ibang course ang kinukuha ko. Kasi undecided talaga ako na parang kung saan na lang ako pumasa, parang gano'n. So that time, parang sa UST, accounting yata yung kinuha ko dahil accounting yung friend ko, gano'n. Sa ganitong school, psychology, sa UP, parang kumuha ako ng non-quota course, which I cannot remember na kung ano. So, nung pumasa ko sa CEU, si Mama na yung nag-decide, sabi niya, wag kasi upcoming pa lang dapat yung exams ko nun sa UST na kung saan mag-aaral yung best friend ko. Sabi niya, wag ka nang mag-exam sa UST para hindi ka na maguluhan. Sinabi niya. And sumunod naman ako. So, kaya naging dentistry talaga siya. Pero wala talaga akong parang fix na ito yung kukuhain ko. Iba-ibang school, iba-ibang course yung in-applyan ko. Ayan. Wow. Kasi 'di ba yung ibang parents, ito din dahil ganun ka ka-sheltered. So, ito na yung kunin mo. Dito ka na. Hindi na, Okay. So, nag-suggest sila, pero oo. nasa akin pa rin po yung decision if itutuloy ko Ayun. siya or Wow. Sabi po nung mga ka-abangers. Sabi tuloy ni Ate Zali. Shout out daw po kay Nikki. Na grade 11 na ay hatid sundo pa rin. Hindi ka pala nag-iisa. meron pa, meron pa rin. Hinahatid at sundo. Hi, Ate Nikki. Ayan. Hello, Ate Emerald. Hello, Dr. May. Hello. Hello, Ninang Angie. Yan.
Kumusta po kayo? Sabi naman ni Ate Jonalyn, si Deborah at Shakina, 16 years old, nagmomotor na at pinagtuturo ko na sa Vietnam. Sorry naman, kasi naman nakita ko ready na talaga sila. Ayun pala. Wow, grabe. Kaya ang tatapang din talaga nila, Ate Jonalyn. Ayun. So, dahil hindi mo naman talaga, I mean, kumbaga hindi because you're very much interested, 'di ba, dun sa dentistry. Nahirapan ka ba dito? Or chill? Di naman po chill-chill. Actually, mahirap siya, pero okay naman po. Ah, ang nagiging problema ko that time is yung part na nagki-clinic na po kami, yung namamasyente na. Kasi ang hirap po humanap ng pasyente dahil syempre may specific case ka na kailangan, tapos meron pang mga case na tipong aalagaan mo yung pasyente. Ibig sabihin, kailangan magpabalik-balik siya for a period of time. So, yun po yung mga tricky hanapin. So, naalala ko po that time, si mama yung kaano ko dyan, ka-tandem ko niyan hunting ng mga pasyente. Naalala ko dati, dun sa dati namin sinasalihan na gathering, yung mga ano po doon, yung mga preacher po doon, pamilya ng preacher, mga kamanggagawa, coordinators, ganyan, co-choir. Yun po yung mga nagiging pasyente ko that time. Dahil nga po, kumbaga, hindi ako talaga iiwan. At kung sakali, alam namin saan namin hahantingin. Kasi minsan may mga nag-walk-in lang po sa school na mag-volunteer sila dahil alam nila kailangan ng mga pasyente doon. Tapos pag nakuha na nila yung gusto nila, pwede ka na nilang iwan anytime. So pagka yung mga medyo special case, yun, dun po sa mga kakilala namin talaga. Si mama po yung mga katulong pong gumalugat. At saka dito rin po pala sa area namin, yan, may mga bata po dito na inalagaan po yung ngipin, inalagaan ng mga kaklase ko nung time na yun kasi dito na rin sila kumukuha. Kasi medyo matao po yung lugar namin. So yun po yung tricky na part. Yung sa subjects, napakahirap po pero naitatawid. Yung sa patients po kasi minsan out of your control. Kaya yun yung tricky na part. I see. So, ilang taon po itong dentistry at saan po kayo graduate dito? Gumraduate po ako sa Central Escolar University. 6 years po siya pastora. And last 2 years po, yun po yung tinutukoy ko kanina na clinical years na mamamasyente kami for 2 years. And muntik pa po akong hindi makagraduate kasi meron akong isang patient na at yung kagaya ng binanggit mo kanina na inaalagaan namin. So parang aalagaan namin siya for, let's say, a SEM, ganyan. Tapos magre-rest and meron siyang recall after, let's say, a few months. So noong time na yon, for recall na lang po ako, near graduation na, for recall, bigla pong pumunta sa probinsya yung pasyente, may emergency, blah, blah, blah. So, monthly po, kumbaga, hindi ko na po siya mahagilap. Yung pasyente po na yun ay bigay po sa akin ng isa kong friend. So, kasambahay nila nung time na matinitreat ko siya. So, walang problema. Kaso, nagkaroon siya ng issue sa probinsya. She has to go. So, yung recall ko, kailangan ko pa ng isang perma. Hindi ako gagraduate kung walang perma. Mabuti na lang, Pastora, yung teacher ko that time, yung parang clinical head that time dun sa department na yun, ay naging very considerate at pumayag siya na parang gumawa ako ng ibang case for summer, pero papagraduating niya ako, pero nakahang lang yung badge yung tawag namin nun. Isa yung sa mga requirement para mabigay yung diploma namin. So in short, gumraduate ako, pero meron akong hangin na isang perma, parang gano'n. Kapag hindi ako sumupot ng summer, hindi rin marirelease yung mga papers ko, kahit na nag-graduate ako. Yun, grabe ano, nakahang pa. At ito po ay, ang dentistry ay meron ding board exam, tama po ba? Yes po, Pastora. Meron po siyang board exam. So, ang board exam po ng dentistry during my time ay May at December. So, graduate po ako ng March. Yung mga kaibigan ko, nag-go na sila ng May. Ako, nag-choose po ako na mag-December.
Pero awa naman po ng Diyos, lahat po kami magkakaibigan ay one take lang. Wow, praise God. Sabi tuloy ni Doktora ni Ate Jonalyn, ano pong promo nyo ngayon, Doktora za baka naman for my girls. May promo Oo. ba? Sige po, PM is the key. Ayun. Sabi din ni Ninang Angie, kagaling. Ngayon, napakamahal na charge ng dentist. Kaya pagyayamanin ng Lord yan si Doktora Sarina. Wow. Naiisip mo ba yan noon, nung nag-aaral ka? Na, naku, makikita ko na malaki dito. Honestly, Pastora, hindi. Parang inano ko lang siya, tinapos ko lang siya. Wala akong parang foresight ng future with dentistry. Although, nung time na ginagawa ko siya, ano ko naman, kumbaga, hindi ko naman masabing sa pilitan. Kumbaga, nagustuhan ko na rin siya along the way. Pero hindi ko naisip na magkakamala ko ng maraming salapi, ganyan. Hindi ko siya sumagi sa isip ko nung time na yun. Ang ano ko lang, gusto ko makatapos. Pero dito, natapos na yung pagiging mahiyain mo. Wala na, hindi ka na mahiyain nung... Improve, pero hindi ko masabing totally na hindi na. Pero syempre dahil marami ka ng taong kinakausap, nag-improve na po siya tapos na-open na ako sa mas maraming kaibigan, ganyan, iba-iba. Tapos may ministry na nga po kami na sinasalihan. So medyo marami na pong exposure. Pero nandun pa rin yung lagi dinadaga ka in the... Kumbaga, Pastora, if I may say, introvert talaga na parang pag maraming tao, kakaba-kaba na parang andyan na yung tendency ko na lalo akong magkakamali, lalo akong pumapalya dahil sa kaba ko, pagka nandiyan na yung mga maraming tao. I can only be myself dun sa talagang small circle of friends ko. Ganun ako. Pero pag maraming ibang tao, huwag ka mag-expect na babangka ako dyan or magkukwento ako. Kung kakausapin mo ako, okay lang. Pero hindi ako panggagalingan ng I won't crack a joke, hindi ako magsasalita talaga. Kung hindi mo ako kakausapin. Yeah, I can relate. Di ba? Sabi, ay grabe sa Tiyogi, yun palang inaabangan niya. Lampas na po ng 3 p.m. MU na po dapat. Tapos na ang MU ate, wala nga, 0 nga tayo, bokya tayo kay Doc. Oo. Si Kuya Vince na lang ang tatanungin natin, kailan dumating sa eksena si Kuya Vince? Si Kuya Vince ay na-meet ko po dun sa aming unang church. So, una naman po, Pastora, ay ano lang naman kami, magkaibigan, ganyan. Tapos parang nagkataon na lahat ng ministry na nandun ako, napapasali siya. Kumbaga nauna po kasi ako sa kanya dun sa church. Tapos, nasa music ako that time, nung sumali din siya sa music. Tapos nagkaroon din po kami nun ng ministry na pinapadala po kami sa Prayer Mountain. Tapos mag-rotation po kami ng prayer dun sa loob ng 24/7. So, dun sa parang group kami, hindi naman po kayo nag-recruit sa kanya, pero napasama din po siya dun sa group namin. Yung mga ganun po. Tapos, yung creative team din po sa church, nagkasama din po kami, pero hindi din naman po kami nagpa-plan na ano. So, kumbaga, nagkaroon kami ng chance na mag-work together ng napakadalas. Kaya dun po na-develop yung closeness. Pero nung una po talaga, ako po yung nauna na-develop yata. Yata pa. Ako po yung nauna. Pero dahil na magkakaibigan, magkaka-ministry, wala naman akong balak na i-ano siya, parang expose yung nararamdaman or do something about it. Parang okay na ako na magkaibigan kami. Pero, nagkaroon po ng time na parang nako-confuse na ako sa kanya kasi sabi ko, bakit parang meron, pero hindi ganun ka-strong, tapos wala pang sinasabi. So parang wala. Parang baka mamaya assuming lang ako or ganyan. So nagkaroon pa po, Pastora, ng time na nung time kasi na yon, pupunta kami ng Australia para sa lola ko. So
nandun ako sa ganung dilemma na parang sabi ko, tatanungin ko na nga to para matapos na. Parang tapang-tapangan na ako that time. Kasi yung friendship namin, parang sobrang close, tapos lumalabas na kami. Although may kasama po kami pag lumalabas. Pero kumbaga, yung feelings ko nagiging strong, tapos parang nalilito ako on his part. Ano ba yung level niya? Yung parang gano'n. So parang noong time na yun, tapang-tapangan ako. Sabi ko, tatanungin ko na nga para kung wala pala, nasa Australia naman ako, para mga isang buwan ako doon habang napahiya ako syempre, di ba? So magtatago ako for 1 month. Ngayon, kung meron, di okay lang. Pwede rin naman kami mag-communicate kahit nasa Australia ako. Pero that time, I decided po to ask yung isa kong close na friend na lalaki na parang, sabi ko, okay ba itong gagawin ko? Ganyan. Tapos, may mga tinanong siya, ganito ba siya, ganyan ba siya. Tapos parang puro X. Yung signs, kumbaga naghahanap siya ng signs na parang puro X yung sa part ni Vince. So, lahat ng tapang ko, gumuho na tanongin pa siya. So, sabi ko, sige naman. Kasi parang winarn din ako ng friend ko na, kung ready ka sa pagbabago, go for it. If not, don't. Sabi niya. Kasi baka nga mag-iba yung treatment, mag-iba lahat. Kung kaya ko, edi go. If not, don't. So, in short, hindi po ako hindi ako nagsalita noong time na yun. So, binidhold ko pa siya for like another year. Wow! Ang tagal. Wait lang. From pagiging mahiyain to pagiging gusto nang mauna. Nandun pala sa Nandun pala sa kaloob-looban si Gabriela Silang. Di ba? Lalabas na sana. Oo, mapapalabas na sana. Ay, yun daw pala ang strength mo. Sabi naman ni ate, ayan na naman si Prayer Mountain. Kasi 'di ba, nandun talaga sa pananalangin, may katugunan. Teka, sabi ni Ate Yogi, saan po yung Prayer Mountain na yun? Makapunta din. Hindi mo na kailangan mag-Prayer Mountain, Ate Yogi. Ayan, mas mahiyain pala si Brother Vince. Teka lang, so umabot nga ng nadagdagan pa ng isa pang taon. So wala din, hindi siya nakakahalata. Magaling ka magtago. Sabi niya, actually pag tinatanong ko siya ngayon, nahalata mo ba? Hindi raw. Pero pag kasi meron akong isang kasama din namin noon na alam kong may gusto sa kanya, yun halata niya, pero ako daw hindi. Okay, magtago, parang gano'n. Pero, niya, parang after a year. Ayan na siya, ayan na. Batiin mo na, ayan na siya sa comment box. Ayan na siya. Kailangan mag-ingat na ako. Joke. Ayun, parang, sabi ko, ito na naman, yung para na naman siyang, nararamdaman ko na naman na parang may gusto, pero wala naman sinasabi. Tapos pag mag-message, ang i-message naman, panoorin mo si Pastor ganito-ganito, maganda yung message niya, or kanta, ganyan. Doc, may nagtatanong po dito, 24 hours daw po bang open ang Prayer Mountain? 24/7 po. Ayan, Kuya Clefton. Saan daw banda yung Prayer Mountain? Address. PPM na lang po sa inyo. Ayan. O, tapos, ito pa pala, for the record, dahil nga po, ahead po ako sa kanya ng 10 years, ang tawag niyo po sa akin ay Ate Za. Yes, yan na naman tayo sa mga ate-ate. Ate Za, no? Tapos parang, ng 2019, ganyan. Nawala yung ate, ganyan. Kasi pag magka-text siya sa akin, Ate Za, blah, 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 blah. Ate Za, blah, 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 blah. Tapos nung mga time na yun, pag nagte-text siya, wala nang Ate Za. Although hindi naman niya tinatawag na Zarina. Parang diretso na sa message. Kaya sa dati na Ate Za, blah, 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 gano'n. Tapos okay, wala na, blah, blah. Tapos medyo dumadalas yung message. Pero yun nga, tungkol po sa preaching, sa ministry, kwento ng konti ng life, ganyan. Pero nothing talaga na yung parang iisipin kung may gusto or something. Pero ang talagang nanonood, ba't nawala yung Ate Za? Tapos po, nagkaroon ulit ng time, no, na aalis kami ulit. Kasi that time po, dahil yung lola ko ay pa 100 years na, medyo parang yearly ko pumupunta po kami sa kanila sa Australia. So that time, nakaschedule na naman po kami umalis.
parang bukas aalis kami, ngayon may gawain kami sa Mm. church. So ngayon, um, bigla na lang po na parang, kasi magpe-pray muna yung mga workers prior nung gawain. Bigla na lang na may pabel, ganyan, nung nakaikot na yung mga workers. At biglang, bago po tayo manalangin, meron nga po palang sasabihin si Brother Vincent. Oh. So, gano'n. Di parang, ako naman, kabang-kaba. Pero, hindi ko rin alam kung ano yung talagang sasabihin niya. So, doon niya po, formally, sinabi na ready na siya na, ang term niya is, ready na akong mas kilalanin pa siya. Yun po yung sinabi niya in front ng aming mga co-workers. Yeah. At pastor, at lahat-lahat na magulang ko, nanay ko nandun. So, yun po. Wow! Yun naman pala. Doon po siya talaga, yung nilay down niya. Pero, may naskip akong information. Prior that pala, Pastora, meron kaming, Sunday noon, after ng church, parang may mga meetings, ganyan. Tapos, hinihintay namin yung second service. So, that time, parang, kinausap kami ng pastor namin, ganyan, na magkakaroon ng parang something na gawain about the youth, blah, blah, blah. Tapos parang out of nowhere, inano kami nung senior pastor namin na mag-vow sa Bible. Mag-vow sa Bible, nandun yung kamay naming dalawa, at parang vow siya na pupunta kami sa level ng marriage. Di ako hinihintay kung mag-resist siya or what. Kasi sabi ko, ako, pag pinatong ko yung kamay ko dito, carry to, tumuloy. Alam niyo, may feelings ako eh. Tapos sabi ko, siya, parang, kasi ang isip ko, Bible na to tapos vow na tong pinag-usapan. Parang so help me God, di ba? Seryosong bagay na siya, parang ganon. Pinatong niya yung kamay niya. So yung bagay po na yun, masyado po siyang nag-bother sa akin. Kasi parang, bakit mo ina-allow to kung wala lang to sa'yo? Yung parang ganon. So that time, tumapang ako ulit sa kanya na parang, tapos nag-create pa naging grabe po yung tuksuhan that time. Although, grabe na po talaga kami tinutukso sa church, pinipare kami talaga. Pero that time, ibang level, may GC pa na parang tungkol sa amin, parang ganon. Na parang, ang iniisip na ng iba, may something kami, wala naman po talaga, na parang, kinausap ko na siya, na sabi ko, kung hindi to seryoso, kailangan natin magsalita na walang nangyayari. Hindi pwedeng i-allow natin sila na ganito yung time ng ganito din. Tapos wala naman pala. Tapos that time, Pastora, doon siya nagsabi sa akin ng personal na meron na may nararamdaman siya. Yung kinwento ko kanina, yun yung public na na declaration niya. Pero kumbaga, dahil doon sa confrontation ko sa kanya, inopen niya na rin sa akin na meron na nga din siya nararamdaman. Kaya, yun nga, yung pagkawala ng Ate Za was really intentional na, tapos yung pagdalas ng mga messaging, ganyan. Ayun po. Wow. Kaya nung gathering nga ng mga workers, although nagsabi na siya sa akin, syempre, I still don't know exactly yung ilalantad niya doon. So yun. Kaya totoo naman po yung mga kamanggagawa diba? na matagal na kami pinagtutugma. Yes, sabi ni Patricia, kayo daw yung love team ng taon. Wow, may ganun pala. Sabi tuloy ni Ate Jonaline, ang MU nyo daw ay sama sa umamin. Oh. Sama-sama. Bago Naging evangeligaw si Kuya Vince. Gano'n. Sabi tuloy ni Ate Salve, Doktora, kinikilig kami. Ayun naman pala. So, alam mo, ikaw talaga you are born, grabe. Ikaw talaga ay iniingatan yan. Ikaw talaga ay isang taong iniingatan, 'di ba? Mula pa sa iyong sa iyong kabataan, sa iyong murang gulang, sobrang protected talaga si Doktora Zarina. Hanggang ba naman, 'di ba? Hanggang ba naman sa iyong partner, naghahanap na ng partner in life. Kasi ba naman, 'di ba? Hindi ba naman pag-iingat 'yon? Dahil talagang binroadcast niya na sa ibig sabihin parang sinasabi niya na binabakuran ko na to.
Wala nang iba ang puwedeng ano, wala nang puwedeng gumalaw dito dahil eto na, minamarkahan ko na 'to, gano'n. Kaya talagang grabe na, magaling tuloy sabi ni Pastor Walter. Sabi ni Patricia, parehas po mahiyain nagtagpo. Mahiyain din pala si Vince sa lagay na 'yon. Mahihain. Na Oo. ano lang siya, na-push siya to say it publicly. Publicly, oo. Para just to to, To make it transparent. oo, 'di ba? Talagang sabihin sa lahat na hindi na talaga puwede. Unavailable na siya officially, off the market na mga kapatid, 'yan. Parental guidance pa nanonood si Amari. Ayun. So, 'di ba? And then, pagkatapos ng gaano katagal after na hanggang sa sa Ayun kasalan? po. Okay. Naku, napakabilis na lang po. Kasi I think mga po yan, March yung kinuwento ko na umamin siya ganyan. Tapos di lumipad nga po kami ng Australia. So yun na, constant na yung pag-usap namin, everyday na ganyan. Tapos syempre, klaro na sa amin pareho yung path na pinupuntahan namin. Syempre, hindi naman na kami para mag-play around pa. We're both looking at getting married kasi pareho na rin naman po kami nasa edad. So, nung time na yon, pero hindi kami officially on pa. Parang, in communication, getting to know each other. Sabi nga niya, ready na i-level up yung pagkakakilala. Tapos, may nangyari naman po na tragedy sa family namin. Yung lola ko po na nag-100 years old, after po niya mag-100 years old, ng April 21, May 13, namatay po siya. Tapos, botohan din po nung time na yon. Mhm. So, that time, parang, nandito na po ako nun sa Manila, tapos si Vince, birthday din po pala ng ng mother-in-law ko. So that time, hindi kami magkasama pero magkausap kami. Tapos nagkaroon kami ng konting conflict kasi parang, halo-halo emotions ko na namatay si Lola, ganyan. So parang malungkot. Tapos parang na-take niya differently yung reaction ko na parang dahil nandun siya sa family niya at magsasaya sila dahil birthday ni Mama, ang feeling niya, ayoko siyang magsaya dahil malungkot ako. Parang nagkaroon kami ng ganong conflict. So, in short, parang kami nag-LQ, kahit hindi kami. Nag-away kami very, very light. Tapos, nung ma-reconcile kami, sa the same day din na yun, bigla na naging sweet after nung parang awayan. To the point na, doon ko na siya sinagot. Kaya, kumbaga, yung anniversary po namin as boyfriend-girlfriend ay that anniversary ng lola ko. So parang hiyang-hiya pa ako nung sabihin na, ay, ito nga pala yung anniversary namin. Kasi parang, teka, dapat nagluluksa ka nun na bakit nakikipag-boyfriend ka nun. Kaya nung buro ng lola ko, nandun siya, pero hindi ko siya ma-present as my boyfriend. Kasi nga parang napaka-untimely nung pangyayari. Ayun. 'Di ba? Pero walang untimely sa pusong nagmamahalan, 'di ba? Kaya short lang po yung aming ligawan stage. Kasi nga po magkaibigan po kami for a long time naman. Ayan. Pero, sige, para madagdagan yung kilig nila, bakit naman, ayan ang tawag nito, ano yung kumbaga, naging dahilan? Bakit napansin mo siya? Kumbaga, ano yung nagpatibok ng puso mo sa kanya? Actually po, nung una kasi Pastora, nasa production ako that time, naalala ko. Tapos, nagka-camera, no? So, ako yung nagka-camera that time. So, pinapapili kami ng mga attentive na, yung mga syempre maganda rehistro sa camera. So, isa siya sa mga favorite shot ko out of 3. May 3 akong taong favorite. Isa siya doon. Kasi nga, maganda yung rehistro, mukhang nakikinig, I don't know. Mukhang nakikinig, parang, kumbaga maganda yung pasok niya sa camera. So yun, nung mga time na yun, parang napansin ko lang siya sa ganong level. But since lagi nga po kaming magkasama, tapos, kasi siya sarkosa, tapos makulit pagka sa circle niya din kasi nga medyo mahihayin din siya pagka yung maramihan. Pero sa circle niya, bumabangka din yan. Tapos, talented. Tapos, may tsura naman. Tapos, ang alam ko ng time na yan, siya yung parang tumata yung
breadwinner nga sa kanilang family. So yun po yung mga things na, tapos may mga bagay kaming na pagkakasunduan. Kaya, kumbaga, yung pagka nag-usap kami, nakikita ko na I can be with him. Parang gano'n. So yun. Wow naman. Kaya naman pala, no? Doon, photographer pala talaga si Doc. At yung, yun ang kanyang, Video cam po yun. Oo. Nakita niyang, nakita na maganda ang rehistro. Yun pala yun. Pag maganda ang rehistro, Tapos may pag-asa nagsiserve ka. din. Oo. Tapos, kumbaga, in-approve din po ng mga pastors, ng mga kaibigan kong mas matatanda sa akin na mga elders namin sa church na parang okay naman din sa kanila. So, pero wala naman pong, kumbaga ay, anong tawag nun? Yung alinlangan ba sa puso mo na, ay, mas bata to kaysa sa akin? meron pastora. Parang hindi ko din ma-picture yung sarili ko na yun nga, yung ganun, yung sa mas bata. Pero sa area po na yun, naging very reassuring naman si Vince na parang wala kang dapat pag-alala dun sa bata na yun. At saka, sa tingin ko that time na yung maturity level naman niya is at par with me, hindi naman yung malayong-malayo na batang-bata talaga yung isip niya. Yes. Kumbaga nag-abot yung maturity level nyo. Kasi nga naman, 'di ba, yung maturity talaga hindi lang 'yan sa edad, kundi na sa espiritu, 'di ba? Talagang pag nag-abot yung maturity ninyo ay swak na, ayun. So, nung kasalan na, ayan. Nung kasalan, time ng doon na lang tayo sa kasalan. Ano yung unforgettable mo naman nung kinasal ka? Okay. Yung kasalan po namin, di ba nabanggit nga ako, May 13 po kami naging boyfriend-girlfriend. Ang plano po namin, May 13 the next year, magpapakasal na kami para isang anniversary na lang. Pero pandemic happened. So, early 2020, nagsascout na po kami ng parang mga possible venues, ganyan, nagpe-prepare na kami. Pero bigla nga pong nag-pandemic. Nagkataon po siya noon na meron po siyang problema sa kanyang birth certificate. Tapos natigil po lahat ng mga offices, mga government offices. So in short, yung plano po namin na wedding ng May 13, hindi po natuloy. Actually, pag tinignan niyo po yung wedding ring namin, ang naka-engrave po sa kanya, May 13. Kasi yun, may ring na po kami. Pero wala pa kami venue. Parang ganun. Wala pa yung mga ibang detalye. Tapos natigil na yung lahat ng preparations dahil nag-stop lahat. So, na-move po yung wedding namin ng December that year. Kasi nung medyo mag-ease out ulit yung mga restrictions, yun, inumpisahan na pong lakarin. Yun nga lang po, dapat uuwi yung mga ate ko, dapat yung mga kapatid ko, yung mga tita ko. Pero yun po yung mga nawala na. Nagkaroon na ng Zoom dun sa aming wedding dahil nga para ma-accommodate sila because hindi sila makakauwi na ng time na yun. So sa imagination kasi namin, ano siya dapat, reunion na rin ng family, ganyan. Pero hindi po yun yung kalooban ng Panginoon. So, naging very intimate lang po yung wedding. At doon na nga po kami napunta sa The Hub of Christ. Yun. Dito na po kami kinasal sa The Hub of Christ. Pandemic wedding. Kung merong pandemic baby, sila naman ang pandemic wedding. Pandemic wedding, yes po. Diba? Pero, sa ano sabi ni Ate Jonaline kanina, pag wala talagang makakahadlang, 'di ba? Kapag kapag tumibok ang puso, wala nang magagawa kundi sundin ito. Walang makakahadlang, 'di ba? Kahit na pandemic ka pa dyan. Pandemic ka lang, nagmamahalan kami, o 'di ba? Wala talagang makakapigil. Kaya tuloy-tuloy kahit na napakaraming restrictions, hindi sila na-restrict, 'di ba? At talagang tuloy-tuloy, naituloy ng maluwalhati ang kanilang kasalan. Kaya naman, kahit ba nung kayo ay, ilang years na kayo ngayon? By now, kayo ay magti-3. Mag-going 3 po. Magti-3 years. So, sa magti-3 years na inyong pagsasama bilang mag-asawa, ano yung mga
masasabi mo naman na sa buhay ninyo, naging tapat ang Panginoon sa family life ninyong mag-asawa? Sa amin po, siyempre, ang isa po talaga sa pinaka-ultimate no, na patunay ng pag-ibig ng Diyos sa amin or ng faithfulness ng Panginoon sa amin ay si Amari. Kasi nga po, syempre, I married po at the age of 41. So kung sa mundo po, halos lahat ng nagsasabi sa akin, may hirapan akong magbuntis, may hirapan akong manganak, ganyan. Pero hindi po yun yung naranasan ko eh. Kasi nung kinasal po kami ni Vince, nilapitan kami ni Pastora and ipinag-pray niya kami agad ng bigyan kami ng seed. So, after a year, ano po agad yun? Nangyari po agad yun. Although dun sa 1 year na yun, parang siguro dahil na-apektuhan din kami ng natural. Kumbaga yung pamapakanan na ito nga yung edad ko, blah, blah, blah. Tapos meron pa akong history ng karamdaman na medyo delikado for getting pregnant. So parang imposible. Pero pinangyari po ng Panginoon sa buhay namin. Kaya po nung nabuntis ako, tapos yung entire journey ko po ng pregnancy na lahat ng sinabi ng mundo hindi po nangyari. Ang kabaligtaran po ang nangyari na napaka-smooth po ng pagbubuntis ko. Wala po akong morning sickness. Lahat po ng doctors nakabantay sa akin. Pero wala po silang, hindi po sila kinailangan during po dun sa panganganak ko or maging dun po sa akin. Kumbaga kailangan ko lang sila for labs, for, alam mo na, kailangan lang. Parang routine lang. Pero not because nagkaroon ng cause for alarm. At ayun nga po, biniyayaan po kami ng talaga naman napaka-gandang bata, na pinagpala, matalino. Ayun po. Kaya yun po yung isang faithfulness talaga sa amin ng Panginoon. And nung dumating po sa amin si Amari, it was during a time na, kasi nagka-COVID po ako ng 2021. Medyo nasa moderate level po ako noon. Dahil na-hospital po ako dahil nag-drop na po yung ano ko. Na-ER ako dahil nag-drop na yung oxygen level ko ng todo. So before that COVID, nagtitake na po ako ng mga supplements para magbuntis. Pero dahil nga po, naging matindi po yung COVID ko, pati po yung recovery matagal. Na-stop po ako sa lahat ng iniinom na meds na may kinalaman sa pagbubuntis. At naging focus ko po na magpalakas ng katawan, ganyan, ng immune system. And then, dun po, dumating si Amari kung kailan nag-stop na ako dun sa mga gamot-gamot na para sa pagbubuntis. Kaya talagang nakita ko po talaga dun yung kamay ng Diyos. Ang sabi pa nga po ng isa nating pastora na parang tinry ng devil na agawin or nakawin yung seed na inilagay sa amin, pero hindi siya nagtagumpay. Kaya di po ba namin masasabi na talagang faithfulness talaga ng Panginoon po yung umiral sa amin sa sitwasyon na yun. Wow, amen. Talagang kapag ang Diyos ang nagtakda, ayan, walang anuman o sino man ang maaring makapag-hadlang, ang maaring makakuha o makanakaw dahil ang Panginoon talaga, no? Kapag siya talaga ang nagkaloob, yan talaga ay para sa iyo at walang sino man o ano man ang makakuha niyan. Kaya nga, 'di ba? Kapag ka nakikita mo or napipicture out mo yung buhay mo na at 3 years old, muntik na, 'di ba? Muntik nang mabawian ng buhay. Tapos at 2011, nung ikaw ay nagkasakit, 'di ba? Nagkaroon ng lupus. And then at 2021, nagka-COVID, 'di ba? Mga 'di ba? Mga sakit talaga na hindi ordinaryo. Pag napipicture out mong ganito ang buhay mo, ano yung paano mo kumbaga nilalarawan yung katapatan ng Diyos sa iyo? Ang masasabi ko po, Pastora, kasi sa span po ng aking buhay, ako po hindi ko po masasabi na I was always faithful. Meron po ako mga down moments.
Actually, yun po yung naging dahilan kung bakit po kami nakapaghanap ng ibang tahanan or ibang simbahan at ito nga po yung aming nasumpungan. So meron po akong mga ups and downs pagdating po sa akin pananalig sa Panginoon or faithfulness sa Panginoon. Pero ang nakita ko po, hindi po siya na ano po, yung faithfulness po ng Panginoon ay hindi po nabago hindi nabago ng dahil sa nagbago ako. Yung katapatan niya, andon. Yun nga lang, may mga bagay na dahil sa sarili kong gawa, siguro, na-delay or na park muna, ganyan. Pero yung katapatan yung pag-iingat ng Panginoon ay talagang nandun. Kasi naisip ko nga rin po na parang, parang noon pa lang, parang tinatry na akong patayin. Kung titignan mo, kasi puro sakit po yung umaano sa akin, yung dumadali sa akin. Pero wala pong naniig dun sa faithfulness ng Panginoon sa akin. And naalala ko po nung 2011, may natanggap akong word sa Panginoon no, na sa John yun, I think na this sickness shall not lead unto death, but for the glory of God to be revealed. So, slowly, yun po talaga yung nakikita ko. Kasi ayan, kagaya po ngayon na naipapatotoo ko po ito, I believe nabibigyan ng walhati ko po ang Panginoon dahil hindi ko po talaga sa sariling lakas or sa sariling kakayanan, kaya po nangyari po yung mga bagay na yun or nalampasan ko po yung mga bagay na yun, kundi po sa dakilang katapatan po ng Panginoon. Amen. Talagang kapag ka tinawag ka ay tinawag ka. At itong mga pag naaalala mo kung gaano katapat sa iyo ang Panginoon, kumbaga, does it lead you to an encounter sa Panginoon? Yes po, Pastora. At saka, kasi syempre, Pastora, hindi naman naubos yung ano sa atin, di ba? Yung difficult times. Lalo na sa buhay din ng mag-asawa, may encounter kang problems. Pero pag naalala mo po na the Lord has been faithful, nare-renew po yung strength, yung lakas to keep going. Sometimes, personal mo po yung madarama sa sarili mo, pero minsan ginagamit po yung ating mga pastor o ang salita ng Diyos para po talagang may paalala sa iyo na tapat ang Diyos and He will see you through. Kaya ano man yung sitwasyon mo ngayon, however difficult, however impossible, tapat ang Diyos na talagang itatawid ka niya. Basta siya yung pananaligan o paniniwalaan. Amen. Grabe. Talagang unchangeable. Unchanging yun. Unchanging in His nature ang ating Panginoon. Habang nagsasalita si Doktora, ay parang napipicture out ko din, no? Yung aking sarili na yung ano ba, yung mga instances na sana na hindi na dapat ako nabuhay. Ganun yun eh. May ganun din akong kwento. Hindi na dapat ako nabuhay. Una, muntik na ako masagasaan. Pangalawa. Tapos, eto na, Doktora. So parang alam mo na ba yung future mo? Teka lang po. Talagang may panawagan ang Panginoon at talagang kapag may panawagan ang Panginoon sa buhay mo, talagang kahit na anong gawin ng kaaway, hindi talaga siya magtatagumpay. At ang Panginoon, kahit anong gawin ng kaaway, hindi siya magtatagumpay. Pangalawa, kahit anong gawin mo, ikaw na yan, you will always be led back sa Panginoon na tumawag at lumikha sa iyo. Dahil talagang meron siyang gustong mangyari sa buhay mo. So, talagang ibabalik at ibabalikan niya sa pagkatawag niya, sa purpose niya sa buhay mo. So, makita po natin mga ka-daily life sharing na talagang ang Panginoon, ang Panginoong Diyos, hindi talaga siya
alam na yan, di ba? He is there. He is our creator and He knows the end from the beginning. So, lahat nung kagaya nung pagkalatag ni Doktora sa kwento ng buhay niya, na-surprise ba ang Panginoon doon? For sure, hindi. Dahil nailatag na ang buong buhay natin sa simula't simula pa lang. Bago pa lang tayo pinanganak, 'di ba? Nakita na nga na tayo sa bahay bata pa lang ng ating mga magulang. So, walang sorpresa sa Panginoon sa umpisa pa lang ng ating buhay, 'di ba? So, alam na 'yon lahat. And from the very beginning up to the end, ang ending laging to glorify, 'di ba? Para maluwalhati ang pangalan ng Panginoon sa lahat ng iyon na ating pinagdaanan, sa lahat ng iyon na pinagdaanan ni Doktora, ang ending lagi pa rin ay to God be the glory, 'di ba? Mapaparangalan ang Panginoon. At for sure, 'di ba? Hindi pa ba naman talagang maitataas at masasabi nating to God be the glory sa mga pinagdaanan ni Doktora sa kanyang buhay, no? Kung paano siya iningatan ng Panginoon. Sa simula't simula pa lang, no? Sa simula't simula pa lang ng kanyang buhay. Talagang yung word na protection nandoon, very evident. Kumbaga ay literally literally talaga siya ay tao na iniingatan at hanggang ngayon, 'di ba? Binigyan pa ng makakasama sa buhay na mag-iingat din sa kanya. Makita natin na talagang naitakda na talaga sa buhay niya na sa simula't simula pa lang ay ingatan siya para mapangyari ang kalooban ng Panginoon. Amen ba? So, Doc, before we end this afternoon na talaga namang we are very kumbaga ay encourage kung paano ka talagang nakita natin, no, yung katapatan ng Panginoon sa buhay mo. Paano mo naman ngayon i-encourage yung ating mga ka-daily life sharing na yes, we know kumbaga na talagang tapat naman talaga si Lord. Pero doon sa mga extra, 'di ba? Doon sa mga naghahanap ng makita nila na in spite of their kumbaga pinagdadaanan ay masasabi din nila na tapat ang Panginoon sa buhay nila. Ang encouragement ko for everyone is, hindi po kasi natin makikita talaga yung faithfulness ng Panginoon. Although, totoo yan, makita mo or hindi, faithful ang Panginoon, di ba po? Pero sa part natin, bilang mananampalataya, kaya nga sa pang faithful, kailangan natin ng faith para po makita natin ang faithfulness ng Panginoon. Kasi, hindi naman po talaga tayo masispare sa difficult times. Hindi tayo masispare sa obstacles. Hindi tayo masispare sa parang mga imposible situation. Pero yun din po yung opportunity natin para po paganahin yung ating faith. Because only then na by faith, manali ka talaga sa Panginoon. Magtiwala ka talaga sa sinabi niya, sa pinangako niya sa'yo. Kahit na ano pa po yung sitwasyon. Only then po natin mararanasan na talagang kumikilo siya, na talagang totoo siya. Yung mga sinabi niya sa salita niya, talagang gagawin niya. Yung pinangako niya sa'yo, talagang gagawin niya. Yun po. So, on our part, kailangan din po talaga natin i-push yung sarili natin na magtiwala kahit na parang imposible po yung ating situation. Kasi, ako nga po actually, sinabihan po ako na mag-testify daw sa DLS. Parang sabi ko, parang ang boring naman yan ng buhay ko para sa level ng mga naririnig ko sa DLS. Pero habang natay ko rin po yung testimony ko, at ngayon habang nag-isipang, na-record ko pa yung sinabi ko kasi nakabay sa akin na for His glory nga, why ko ito pinagdaan. So, kailangan pala talagang marinig ito kasi nga, may ginawa naman talaga siya sa buhay ko at napakalaki ng ginawa nito sa buhay ko na parang kailangan talaga siya maipagmalaki at maipagmalaki. Ayun. Amen. Talaga naman. Kaya po, sa bawat sa atin talagang mayroon tayong maipagmamalaki. Sabi nga 'di ba sa Corinthians na kung ang lahat ng gustong magmalaki, si Kristo ang ating ipagmalaki sa ating buhay. Dahil talaga naman, kapatid, humihinga ka, kaya for sure may ginagawa ang Diyos sa buhay mo.
may kakayahan kang magpatotoo. Kaya wag mong ikahiyayang patotoo mo dahil talaga naman ang Diyos natin ay buhay. At meron, at habang tayo ay may buhay, meron siyang ginagawa sa ating buhay. Amen ba? Kaya sabi ni Ninang Angie, ang ending sa mga panalangin ni Dr. Zarina ay yes and amen. Tapat ang Diyos. Sabi naman ni Ate Salve, amen. Pinagpala ka talaga, doktora, kaya pwede na sundan si Amari. Amen. Sama-sama natin ipanalangin. Talaga na buong bayan ang nananalangin para para sa another answered prayer nilang mag-asawa. Amen. Kaya naman, doktora, bago tayo matapos sa hapong ito, syempre hindi kami papayag na wala namang surprise, wala namang magme-mensahe para sa iyo. Kaya ito na po, panoorin niyo po. Magandang hapon po mga kaabangers. Ako po si John Vincent, ang asawa ng ating guest ngayon na si Zarina Astor Santos. Yan. Si Zarina po ay patuloy lamang na gumagawa. Mayroon mang nakakakita o wala, patuloy niya na ginagampanan ang paglilingkod niya sa ating Panginoon dahil puso niya na talaga ang maglingkod. Maging sa kanyang profesyon at sa pagiging nanay sa aming anak na si Sofia Amari. Alam ko na hindi na surprise sa iyo ang message na ito dahil nabasa mo yung notification dyan sa gadget na gamit mo ngayon habang ikaw ay ini-interview. Pero masasabi ko lamang na salamat sa Panginoon sa iyong buhay dahil ikaw yung binigay niya sa akin na makatimbang at makatuwang. Salamat din sa pagiging malakas mo, sa pagiging matibay mo, at sa kalakasan na ibinigay ng Panginoon sa iyo. At gusto ko rin magpasalamat sa ating mga spiritual parents dahil sa kanilang patuloy na paggabay at sa kalakasan. At gusto ko rin magpasalamat sa ating mga spiritual parents dahil sa kanilang patuloy na paggabay. Ayan. Ano daw? Sorry po, hindi ko narinig. Narinig mo ba, Doc? Ipaulit mo na lang, face to face. Wala po makikita. Ipaulit mo na lang face to face sa kanya mamaya pag nagkita kayo, ha? Okay. Ayan. Naku po, ayan na siya. So, maraming salamat. Yan, maraming salamat ka, Vince, kahit na ikaw ay nasa trabaho, ikaw ay naglaan ng oras. Yan. Kaya po, mga ka-daily life sharing, talagang masasabi po namin sa inyo ang aming encouragement para sa ating lahat sa hapong ito na ang ating Panginoon, no, He is true to His word. Ang ating Panginoon, He is a keeper, He's a promise keeper. Kaya naman, no, talagang kung sa ngayon hindi mo pa kumbaga proudly or confidently masabi na faithful ang Panginoon, just hold on. Sabi nga kanina ni Doktora, 'di ba? You need faith para ma-experience mo yung faithfulness, 'di ba, ng ating Panginoon. So, have that faith in your heart, 'di ba? Kahit na nga kasing liit ng mustasa yung pananampalataya mo, manampalataya ka, 'di ba? Manampalataya ka pa din. At you hold on to that faith that you have, and in God's perfect time talagang makikita mo yung yung katugunan na matagal mo nang inaasam, yung kakumpletuhan na matagal mo nang gustong mapangyari sa iyong buhay, yung answered prayer na gusto mong makamit. Just continue to speak, 'di ba? Speak the word, say it na talagang my God is faithful. My God is faithful in my life. Dahil in His perfect time, yung pag-inayos na ng Panginoon ng lahat ng bagay. At sa iyong ikabubuti, 'di ba? Sa iyong ikabubuti, makikita at makikita mo talagang our God is faithful. Amen po. Kaya sa ating lahat, tayong ay magsama-sama manalangin tayo sa ating Panginoon. Pangunahan tayo ni Doktora Zarina sa hapong ito sa ating closing prayer. Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw, Panginoon, na ikaw, Lord, ay
maitaas, Panginoon, sa platform na ito, Panginoon. Yes, Salamat God. po Thank you, Jesus. sa buhay namin na naihayag, Panginoon, ng iyong katapatan, Lord God. Lord, I pray na lahat po ng naabot, Lord, ng testimony na to, Panginoon, ay na-encourage, Lord, na palakas, Panginoon, kung sila man po, Panginoon, ay nasa hirap na mga sitwasyon o kalagayan, Panginoon. Maalala nila, Panginoon, uli, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay tapat, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ang magliligtas, Panginoon, sa kanila, ang aabot sa kanila, Panginoon, at man po, Panginoon, sitwasyon. Lord, thank you for this platform, Panginoon, patuloy na po itong pagpalain, Lord, lahat po, Panginoon, ng mga staff na gumagalaw, Panginoon, para po ito'y dalhin sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga laging nakasubaybay, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa mas marami pang buhay na binago ko, Panginoon, na maipahayag, Lord, sa lugar na ito, sa platform na ito. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka po namin pinasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Wow. Thank you, Doc. Salamat sa pagpapaunlak. Finally, ay narinig din namin ang iyong patotoo. And to God be the glory indeed sa buhay mo. God bless you more. Amen. At syempre, mga ka-daily life sharing, salamat po sa inyong lahat sa isa na namang matagumpay na daily life sharing sa araw na ito. Amen ba? At syempre, magkita-kita ulit tayo sa araw ng bukas sa another testimony na naman. Dito, kahit na Sabado, pero it's another daily life sharing day sa araw ng bukas. At ang ating topic naman ay freedom from debt. Ooh, ano kaya? Wow, exciting to Mula sa Pampanga ang ating guest. Kaya patuloy tayong magsama-sama dito sa Daily Life Sharing. Amen po. Kaya kapatid, when you are faithless, remember God